Alright guys, pupunta tayo ng tabing dagat at dito na tayo dadaan sa may tatawid na lang tayo ng palayan ito guys. Kaya lang sa ngayon, pag mga ganitong panahon dito, walang pakinabang tong lupa na to kasi hindi pa tag-ulan, hindi pa siya maaararo. So ito na yung main road guys. Imbis na umiikot pa tayo doon, nag shortcut na lang tayo dito. Ayun na yung main road oh. Tapos lalakarin natin, dali lang naman yan. Mamasyal tayo sa tabing dagat. Ako lang mag-isa ngayon guys ang umuwi ng Quezon kasi magwa 1 month na yatang sira yung rep nila dito, kaya sinadya ko muna. Yan, ito na yung main road guys. Mahaba yan. Ito papunta na ng bayan proper. Simula yata rito ay around 7 kilometers. Dadaan sa bundok baka makarating ng bayan, pero hindi naman bundok na bundok, pero maayos naman yung daan. Ganun ang daan, ganun. So ito guys, punta tayo ng tabing dagat. Nagawa ko naman na yung rep kahapon, although pinahirapan ako. 2 beses ko siyang tinaray na gawin. Yung sa pangalawa sa awa ng Diyos nag-successful naman. Itong malawak na lupain na to guys, yan, nakikita nyo yung parang malinis yung kailaliman ng nyugan. Kasama ito sa nabili, saka yung beach front, sabi 7 million daw. Swerte yung nakabili nito. Ang ganda kaya ng dagat dito guys sa may tapat nito. Pagka panahon ng summer, itong part na to ng dagat na to ang dinadayo. Ngayon pa nga lang medyo binakura na nung may-ari pero wala naman siya magawa sa mga taga rito. Hindi naman niya pwedeng ipagdamot yung dagat. Kahit na binakuran niya na, parang pinagbawalan niya ng access, hindi naman po pwede sa mga taga rito na hindi makapunta ng dagat. Ayan, dati may bakod na yan dyan Mukhang low tide kasi pag high tide naaabot ng tubig to May karatula na dito, bawal pumasok dito. Wala naman pwede magbawal may kumukuha pala ng nyug, may nanunungkit. Mahal siguro ang kopra ngayon kaya may kopra. Ayan, halos
Malapit na tayo guys sa tabing dagat. Ayan, tanaw ko na. Wow, lakas ng alon, namumuti yung dagat. Oh, ay low tide, sakto. Wow, low tide. Very good. Oo. Ang galing. Hindi ko alam na low tide ngayon. Lakas ng hangin. Manhang kaya ako guys, baka may makita akong sahang. Dadala na ako ng lalagyan. Hahanap ako ng pwedeng paglagyan. Hindi ko alam na low tide. Ano kaya pwede kong paglagyan? Plastic bag. Yan. Dumi ng tabing dagat guys, so kasi ganyan talaga pagka malakas ang hangin. Ang daming mga inaanod. Yan, tama-tama. Manguha tayo ng pwede nating makukuha. Bala ko pa naman sana maglublub. Bababad ko sana sa tubig dagat yung sugat ko eh. Low tide pala. Yan ang itsura ng low tide guys. Yung tubig ng dagat eh halos hanggang sakong mo lang. Tapos sa gabi, maganda pag kami ganito rin na low tide. Marami ka makukuhang crabs, mga isda na natutuyuan dito, mga shell, saka yung maliliit na pugita. Pero wag sana umulan. Wala akong pambalot sa cellphone saka dito sa camera. Ayan, pag umulan. Doon yung pinakang sentro ng barangay. Barangay Bukaw, yung maraming mga bangka-bangka na yan. Yan ang sentro ng barangay. Doon din yung barangay hall. Dun sa bahay ng biyanan ko, konti lang ang bahay dun sa may likod ng school. Ito naman, miss ko talaga miss ko ang hibasan guys. So tawag dito sa ganito hibasan, sabihin hibas,
tide. Natsempuhan ko pero parang pataib na, pa-high tide na. Hindi naman guys yung alon, no, mahahampas doon sa mga batuhan, no. Sa ganitong time masarap mamingwit. Baka bukas mamingwit kami. Iyayain ko yung steps lang ko. Ngayon natin kung makakuha tayo ng sahang. Galaw yung tubig dahil sa hangin. Lakas ng hangin eh. Parang sarap maglakad-lakad dito guys. Kaya magbukas din. Parang ang sarap mangilaw mamayang gabi. Kaya lang pagka ganitong oras yung hibas sa umaga, ganyong oras din ang hibas sa gabi. Ay siya, no. Dali natin to. Bibiyakin natin to mamaya, tapos iihawin natin. Sana lang hindi mabutas tong plastic ko. Bahay ni Nemo guys, oh. Diyan nagbabahay si Nemo. Ayun yung bahay ni Nemo. Ano ba yan? Hindi mahirap tingnan yung ano, ilalim ng dagat. Guys, oh, masarap makatinig yan. Pag natapakan mo yan, ako po, sigurado mawawala ka sa mood.
tingnan nyo naman ang dagat guys. So, parang kumukulo. Sabihin yan, yung mga maging isda dito, pag mga ganyang panahon, ganyan oras, wala na naman silang hanap buhay. Bangkala no, natuyuan na. Starfish, baby starfish. Guys, ano na siya, pa high tide na. Ito yung palatandaan guys, pagka pa high tide na, nagkakaroon na ng bula-bulang ganyan. Ibig sabihin yan, yung dagat o yung tubig patabi na ulit. Ayan o, mga 30 minutes lang malalim na ulit dito yung part na to. Camera, hindi ko dala yung ano yung tawag ba dito, yung aqua case nya, iwan dun sa bahay. Ayan o, ano guys, yung bula o, katabi na o. So mamaya maya lang yan, malalim na yan. Kaya kinukuha ng mga tao na yan. Yan sila guys, naghahanap sila ng pakinabangan sila agad. Tayo naman wala, paisip sila.
nakikita nyo ba yung butas na yan guys? Mayroon yung karugtong somewhere dito. Pag tinapakan yan, para magbubuga siya ng tubig. Yun, mas malakas. Yan, karugtong yan. Bahay yan nung crab, ano, yung bahay yan ng nung shrimp na namimitik. Tutusin guys, yung dagat dito naabuso na rin eh. Masyado nang agad kung ano yung mga produkto, ano yung mga biyaya ng dagat. Masyado nang naagad. Umuulan na naman. Sa tingin ko hindi lalakas yan. Masyado malakas yung hangin. Hindi yan dito bubuhos. Tatangay yan sa ibang lugar. Saka dito eh yung naman sa na
Guys, may nakita akong ano. Ano ba? Teka lang ha. Papakita ko sa inyo yung maliit na octopus. Na siya. Sa gabi mas madali siyang mahuli. Ito guys yung parang teka, kukuha tayo ng bato pang aano natin. Malagkit kasi ito guys eh. Ito yung magaspang to eh. Hindi naman to poisonous o ano, hindi rin makate, pero napakagaspang ng katawan niya. Ewan ko anong tawag dyan. Puro tubig yung laman yan eh. Yung katawan niya puro tubig. Yung mga malalaki niyan maabot na mga 2 tipa. Ganun kalaki. Ang tawag sa amin yan ano, puro balhon. Ewan ko, tawag yun. Sa puro balhon, parang ahas dagat.